Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at welcome po sa ating programang Manage Life Radio. Magandang umaga maging sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class, maging sa Think and Grow Rich Class. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programa na ang pinag-uusapan ay pera na may buhay at buhay na may pera. Sa araw po na ito ay isang kataga naman po o isang salawikain. Tawag ba nito salawikain, no? But a quotation that I want to share with you, ito po, do not love your money and use the people. Instead, do the reverse way. I am now speaking about relationship with God. Maraming mga tao na ang mahal nila pera at ang tao ay ginagamit nila, which is very wrong. Ang dapat mong gawin ay baliktarin. Mahalin ang tao at gamitin ang pera upang ipaabot ang pagmamahal na ito. Kasi po, ang pera hindi po masama yan. Sabi nila, money is the root of all evil. Nais ko pong i-correct ang philosophy niyan. Mali po yan. No? Hindi po sinabi ng Biblia, money is the root of all evil. Ang sinabi po ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Kung ang puso po natin ay nasa pera na, doon na po tayo nagkakamali at maling landas na po ang ating tinatahak. Kung halimbawa, yan ang pipiliin po natin. Ngayon, ang challenge ko po ay imbis na mahalin ang pera, bakit hindi tao ang ating mahalin at ipaabot natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng ating pera, no? You can help charity, you can help some foundations upang ipaabot po ang iyong tulong at pagmamahal sa tao. Gamit po ang perang meron tayo, no? Kasi sabi po kasi ng scripture, much is given, much is required. Kung binigyan ka ng Diyos ng maraming pagpapala, ibig sabihin malaking responsibility ang inaatang sa iyo. Hindi lang po yan para sa inyo, kundi para din po yan sa mga mahihirap o sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Ngayon, maraming mga tao na hindi ito naintindihan. Akala nila na ang perang meron sila ay sa kanila lang. Dapat tandaan po na ang perang meron tayo ay hindi po sa atin yan. Pinagkatiwala lang po sa atin yan. Sabi nga ni Chinkitan, marami daw may mga tao na nung mahirap hindi daw nagbago, hindi daw hindi naman daw masama yung ugali. Pero nung nagkapera na, pumangit daw yung ugali, nabago daw yung ugali. Pero sabi po ni Chinkitan, sabi niya, ang pera ay hindi nagbabago ng ugali, kundi naglalabas na tunay na kulay ng isang tao. Totoo po yan. Kung ang tao po ay may ugaling mayabang, kahit walang pera yan, mayabang yan. Kaya lang, dahil wala pang ang perang ipagmamayabang, hindi nagmamayabang, no? Pero nung nagkapera na, lalong naging mayabang. At nung dati, hindi pa gahaman sa pera, habang tumatagal, nakikita din, lumalabas yung tunay na yung kulay, gahaman pala siya sa pera. So what I am trying to convey, simple lang po ang gusto kong iparating. Ang gusto ko pong iparating ay ganito. Yung pera nandyan yan, susunod yan. Kung handa tayong tumulong sa tao. When we learn how to give, then there is a promise to receive. Because receiving or giving starts the receiving process. Kung tayo'y magbibigay, inuumpisahan natin ang proseso ng pagtanggap. Huwag tayong pumilit o sabi nga ni Jembron, minsan daw, we are getters. We are not receivers. There's a vast difference. May pagkakaiba po yung getters at saka receivers. Yung getters ay ikaw mismo by force, you get it. Pero pag kayo po ay receiver, you just open your hand and you will receive, no? Ganun po, we are not getters, we are receivers. Kaya pagdating sa pera po, dapat maging ugali natin, huwag mahalin ang pera, gamitin ang pera. Dahil we are the master and money is our servant. He is an obedient servant. Love the people instead, mahalin ang tao at gamitin ang perang pinagkatiwala sa atin upang maipaabot natin ang pag-ibig na meron tayo. Muli po, ito po muli si OG Solitario, na umiere mula Lunes hanggang Biyernes at muling nagpapaalala sa ating mga kababayan, kailangan ang buhay may pera. At ang pera dapat bigyan ng buhay. Mag-subscribe po kayo sa ating newsletter, www.managelife.com. Don't just survive, but also thrive. Reach for managed life.